Nahuli na ang mga suspect sa pagpaslang sa babaeng pulis at kanyang 8 taong gulang na anak. Kabilang dyan ang isang ahente ng sasakyan at kanyang asawa na dating pulis. May express report si Gary De Leon. Ilang araw matapos matagpo ang patay ang isang babaeng pulis at kanyang 8 taong gulang na anak. Kinumpirma sa News 5 ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na hawak na ng kanilang Special Investigation Task Group ang mga suspect. Kabilang dito ang babaeng ahente ng sasakyan at kanyang asawa na dating pulis na nasibak sa serbisyo. Inaresto sila sa bahay ng ahente sa Quezon City kaninang madaling araw. Natagpuan na rin ang sasakyan ng biktimang pulis ayon sa NCRPO. Ngayong araw din nagtungo ang pulisya sa Pulilan kasama ang isa sa mga sospek. Itinuro ng sospek kung saan nila itinapon ang baril na ginamit umano sa pagpatay sa mag-ina. January 24 nang matagpuan ang bangkay ni Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido sa creek sa Pulilan, Bulacan. May tama siya ng baril sa ulo. Makalipas naman ng 6 na araw, nakita ang bangkay ng kanyang anak sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Huling nakita ang mag-ina noong January 16 sa Quezon City. Nagbenta sila ng sasakyan noon sa isang ahente na si alias Pia. Si Pia ay inaanak din ng pinatay na pulis. Sa ginawang luminol test ng soko sa bahay ni Pia, nakakita ng mga pinaniniwalaang bakas ng dugo ng tao sa banyo, lababo at drainage. Patuloy pa ang pagsusuri para malaman kung saan nanggaling ang umano'y dugo. Meron daw po itong traces of blood, pero yun nga po, for confirmatory pa ito kung ito ay human blood. And based din po sa pag-verify namin, mga 7 to 14 days pa daw po ito lalabas yung results. Maaari raw na sa bahay ginawa ang krimen bago itinapon sa Bulacan at Tarlac ang bangkay na mag-ina. Sinubukan namin kunan ng pahayag si alias Pia sa bahay nito sa Novaliches. Hindi siya lumabas ng bahay pero itinanggi niya na may naganap na krimen doon. Umalis din daw ang mag-ina sa kanyang bahay matapos ang bentahan ng sasakyan. Huling beses niya na raw itong nakausap noong January 17 kung saan daw sinabi ni Dayan na nakitulog sila sa isang kaibigan. Samantala, nakuha naman sa isa sa mga nahuling sospek ang cellphone ni Dayan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.